Hello, good evening. Ngayon po, ang papakita naman natin sa mga nagtatanong po about sa reflexology sa paa or kamay, kung pwede po siyang araw-araw. Yes po, pwede po siya, hindi katulad po ng massage. Once a week lang po ang ginagawa ang whole body massage. Pero ang reflexology, mga madam ko, ay pwede siyang everyday. So, bakit for relaxation, blood circulation, at sa mga ma-relax kung tayo mga madam kailangan natin magpaganda at magpa-facial, mas lalo na po ang paa kailangan po yan mag-relax. Okay po, nauna natin kanina ang kanilang kaliwa. Sa nagtatanong bakit kaliwa po ang inuuna natin, natapos na pa natin i-reflex yung kanyang kaliwa kasi po ang kaliwa ay malapit sa puso, so kailangan lagi po mauuna yung kaliwa. So nakatawel na po siya para hindi na mapasukan ng lamig at naka-aircon tayo. So nandito na tayo sa kanan. Mga madam, unang-una natin gagawin, wala munang oil. Okay? Pinuts pa muna natin kanina si sir, wala munang oil yan. So, ayan po ang gagawin natin. Ayan, without oil po yan. May mga step din po tayong sinusunod. Ang bilang po natin is 5 to 8. Kung nag-start po kayo ng 5, kailangan lahat ng bilang na gagawin nyo is 5. Kung nag-start po kayo ng count ng 8, lahat po 8 para po hindi ma-stress si client. At lagi nyo tatandaan para yung rapport po ng gagawin natin sa client ay laging close po dapat ang mga kamay natin para yung init nandoon po yung rapport at mas maramdaman po ng client po ang ginagawa natin sa kanya. Ayan. So gagawin natin yan ng yung parang pinaka-transitioning na ginagawa natin pag nagmamassage. Meron din sa paa. Na-stretch din natin para nagpaparamdam tayo sa client na eto na tayo, nag-start na tayo ng treatment na ginagawa natin sa kanya. Paiinitin natin yung oil sa ating palad. So, na-stretch na natin ang kanyang paa. So, unang-una natin, pagkatapos na stretch mga madam, ay kanal. Lagi kayo mag-i-start po dito sa ating maliit o hinliliit na paa. Hahanapin nyo po yung mismong kanal ng paa po. Kung 5 times tayo nag-umpisa, ganun po ulit. Kapag po mabagal is relaxation. Kapag po naman po mabilis, mga madam, is energy. Energy po siya mapupunta. Sumunod natin yung kanyang mga daliri sa paa. Mag-umpisa rin uli kayo sa hinliliit. Ayan, iikutin nyo, hahanapin nyo po yung mismong mga pagod na paa dyan, mga madam ko. Ayan, yung mga lamig-lamig sa paa. Dudurugin natin, pero dahan-dahan lang. Press, tapos rotate. Pati yung mga bawat pagitan ng ating mga daliri, ay hagudin natin yan. Diyan nakasiksik yung mga pagod at lamig ng paa ng ating client. So yan, ginamitan po natin siya ng wood o kahoy para dun sa lahat ng pagitan ng kanyang mga paa na sobrang pagod, ay madudurog din natin yung mga lamig-lamig na nakakonekta po ang ating talampakan o ang ating palad sa kamay sa mga organs po natin sa katawan. So yan, mararamdaman niya ng client yung relaxation pag ganyan ka-mild or kadahan-dahan ang ginagawa natin sa client po. Hanggang sa talampakan po natin, iikot, yan, hagod po. Ayan po. Diyan naman po, sa side na yan, ayan na po ang ating pag masasakit po ang balakang natin. Ayan po, hagudin natin ng 5 to 8 times. After 8 times ang padadaanan yan, ay pwede natin din kamayin. Kung saan po komportable yung ating masahista or therapist na gagawa sa inyo. Ngayon naman po, yung side na yan, yan naman po yung ating balakang naman po. Kung kanina sa side na yun ay yung kanyang likod, ito naman po ay sa kanyang balakang. Pwedeng hagod, pwede yung gamitan din ng wood. So tapos na po natin lahat yung sa may paa niya po. Babalikan na lang natin mamaya uli. So pupunta na po tayo, proceed na po tayo sa binte. Nagpainit tayo ng langis sa ating oil sa ating kamay para ikalat muna yung oil. Then imamassage na po natin. May mga bilang din po yan, pagdudurog ng lamig, ng dahan-dahan, pagpapainit, hanggang po sa mahagod po natin siya. Basta saktuhin nyo po ng
15 minutes or 20, or depende sa client kung gaano niya katagal po magpa-massage sa kanyang paa. Make sure lang po yung client, katulad ni sir ay meron siyang opera dyan sa paa. Kung ilang years na po, make sure na walang bakal or operasyon na wala pang lumilipas ng 1 taon. Kailangan po nakalipas na po ng 1 taon. Nung tinanong namin si client, ay 10 years na mahigit po yung kanyang operation at wala namang bakal sa paa. So, pwede naman natin siyang i-hard, i-massage. Pero kung sakali naman na dapat na light lang, ila-light naman natin. Bawal po ito sa mga ginagawa. Although may mga massage sa buntis, pero hindi na namin na ginagawa para sa kaligtasan po ng baby at ng nanay. Kahit na meron pang massage ang client. Hindi po tayo dun sa kikitain, kundi yung kaligtasan dapat ng mga client na tatanggapin po natin sa ating spa or salon po. So, ayan. Magdudurog na ng kanyang mga lamig-lamig po. Isasama nyo po dyan mamaya sa pagdudurog hanggang sa may tuhod po, paikot. Dahil din yan na may pagod. At may minsan nandyan nakaipit hanggang sa alak-alakan. Basta sa alak-alakan lang po, ay dahan-dahan lang po ang gagawin nating paghahagod. Okay po, dahil ang alak-alakan ay meron po tayo dyan sa pagtibok ng ating puso. Yan sa ilalim ng ating alak-alakan. Kaya iingatan lang din natin. So, isama lang natin tuhod na pagod din po. Ayan po. Tapos, pag ginagod natin pababa, ay kailangan sapo. Sapo lahat nung kamay natin yung binti ng client. Pahagod pababa. Ibababa natin. Hagod na magaang paangat. Then, hagod na may medyo diin ng konti pababa. Para yung lamig po ay may ibaba natin. Okay po. So, natapos na natin yung 8 steps sa binti. Dahil di naman po kakasya yung 10 minutes lang natin sa ating video. So, ayan, nasa, eto, bokong-bokong ba ang tawag natin dyan? Para dyan, nakasiksik din yung mga lamig. Kabilaan po yan. Ayan po. Pagkatapos sa kabila, isi-shake natin yan, magkabila po. Sabay po yan hanggang ilalim, ha. Hanggang ilalim po dito. Yang sasapuin po natin dito dahil pagod din po yan. So, ayan, lahat yan nahagurin po natin. Dudurugin pa rin natin yung lamig. Sa umpisa po, medyo makakaramdam po ang client ng sakit dahil yung mga nakasiksik po dyan na mga lamig. Pero pagka tuloy-tuloy po natin hinagod at hinilot, nawawala din po. Pag nadurog na natin MPS or lamig na, nandiyan na naka-imbak sa paa ng client. After nyo po na madurog yon, pagsasabayin nyo yung kamay nyo ganyan, then isi-shake nyo po doon sa may pagitan ng buto. Napakasarap po ng pakiramdam niyan. 8 times or more than okay lang. Kasi napaka-relax talaga niyan. At bilang mag-final tayo, kinat-cut ko na lang po ito ha, aking mga madam at mga bossing. Ayan, then i-rotate ulit natin left and right ulit yung paa ng client. 1, 2, 3, 4, 5 ng dahan-dahan na habang nakasapo kayo sa ilan. Left, tapos right uli. Ng dahan-dahan po uli. Papatunog natin yung bawat daliri ng client. Mas maganda kung may tunog. May sekreto rin para tumunog. Yan. Tapos natin patunogin, isi-shake naman natin yung paa ng client. Yan po ang hawak. Pagka-shake po niyan, then tatapikin natin sa panghuli yung kanyang daliri. Ayan. Diretso dun sa daliri niya. Ayan. So, ayan po yung ating shortcut natin na foot reflex po na pwedeng everyday. Sa mga iba uli na katanungan nyo, ay pwede po natin uling ituro sa inyo at para matry nyo po,
pwede rin po kayong pumunta rito sa amin sa Spa and Salon para matry nyo na rin ang aming Reflex. Thank you so much mga madam, mga bossing. Wait namin kayo sa pagpunta rito sa Gandang Edlands po. Muamot chup chup mga madam. Bye! Naka-promo po yan na for only 9